Sa gitna ng lungsod ng Vatican, malayo sa paningin ng publiko, makikita mo ang isang lugar na puno ng ilan sa mga pinakamatanda at pinakanakalilitong dokumento, ang Vatican Secret Archives. Ang pangalang Secret Archives ay ginagamit upang ilarawan ang pribadong koleksyon ng mga dokumentong ginamit ng Papa at ng Santa Iglesia sa loob ng daan-daang taon. Ngunit mayroon pa kayang higit pa rito kaysa sa nakikita ng mata? Ano ang ilan sa mga nakakagulat na sikreto na itinatago ng Vatican, ang Secret Archives? Ang Vatican, higit pa sa pisikal na karangyaan ng Vatican, ay nakasalalay ang isang intelektual na kayamanan na maaaring mas makabuluhan. Ang mga archive ay may tinatayang 85 kilometrong haba ng mga estante, isang testamento sa pag-iral ng simbahang Katoliko sa loob ng isang milenyo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang monumento sa kasaysayan. Ang kasaysayan nito mismo ay makikita sa mga pergamino, balumbon, at mga libro. Kung titingnan natin ang mga talaan ng Vatican Secret Archives, maaari tayong maglakbay sa madilim na mga pasilyo ng simbahan na nagbubulungan ng mga kwento ng hindi nakikita, hindi naririnig, at hindi alam. Ito ay isang paghahanap na magdadala sa atin sa bangin ng pananampalataya at kasaysayan na nagbibigay liwanag sa mga misteryong nagbubuklod sa puso ng Vatican. Ngunit una, simulan natin sa estado ng Vatican mismo. Ang pagkakatatag ng lungsod-estado ng Vatican ay nagsimula noong Pebrero 11, 1929. Ang pinagmulan nito ay nauugnay sa mga kasunduan sa Lateran noong 1929 sa pagitan ng Italia at ng Santa Sede. Kinilala ng kasunduang ito ang ganap na soberanya ng Santa Sede sa teritoryo na katumbas ng lungsod ng Roma, sa gayon ay itinatag ang Katolisismo bilang opisyal na relihiyon ng Italia. Sa katamtamang populasyon na humigit kumulang 800 at 40 at sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 108 hektarya o 44 na hektarya, ang Vatican ay matatagpuan sa Roma, Italia. Hawak nito ang titulong pinakamaliit na malayang bansa sa mundo sa mga tuntunin ng populasyon at lawak. Ang mga museo ng Vatican, ang Sistine Chapel, ang Silid ni Rafael, ang Basilica ni San Pedro, at ang nakamamanghang arkitektura ay ginagawa itong isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa kasaysayan ng tao. Bilang tanglaw ng pananampalatayang Romano, hindi maikakaila ang malalim na impluensya ng Vatican sa mga relihiyosong tagasunod nito. Ang autoridad ng Holy See ay umaabot sa mga Katoliko sa buong mundo at sa loob ng mga pader ng lungsod sa hilaga ng Basilica ni San Pedro ay nakatayo ang palasyo ng Vatican na nagsisilbing tirahan ng Papa. Ang arko, na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang figura sa buong mundo, ay may malaking impluensya sa relihiyon. Ang kanyang tirahan, ang Vatican, ay nagtataglay ng pamana ng mga Etruscan, isang mahiwagang sibilisasyon na nanirahan sa gitnang Italia, mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa kabila ng kanilang mga pagsulong sa inhinyeriya, sining at arkitektura, kakaunti lamang ang ating nalalaman tungkol sa kanilang wika o sa kanilang mga paniniwala. Ang pangalang Vatican ay walang ugat sa Biblia, Griego o Latin. Sa halip, nagmula ito sa Diyos ng Etruscan ng Hades, ang Diyos ng banal na komunikasyon at propesya. Dahil naniniwalang si Hades ay nanirahan sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, itinayo ng mga Etruscan ang kanilang mga templo sa ibabaw ng mga kuwebang ito para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapansin-pansin, ang Vatican ngayon ay nakatayo pa rin sa ibabaw ng isang sinaunang kuweba ng Etruscan. Ayon sa alamat, ang Papa ay nakikipag-ugnayan sa Hades sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan na nagdurugtong sa Vatican at sa kuwebang ito. Hindi tiyak ang katotohanan nito, ngunit malinaw na ipinahihiwatig nito ang malalim na ugat ng Vatican. Noong Oktubre 2019, ang Vatican Secret Archives ay sumailalim sa pagpapalit ng pangalan upang maging Vatican Apostolic Archives. Itinatag ni Paul Ikalima noong kalagitnaan ng ika-17 siglo, ang Apostolic Archives, isa sa mga pinakamatandang institusyon sa mundo, ay nagsisilbing sentral na imbakan ng banal na sede para sa mga dokumento, gawa, at kilos nito. Ito ay kabilang sa pinakamalawak na archive sa mundo at naglalaman din ng mga personal na talaan ng Papa. Sa ilalim ng kanyang autoridad, opisyal na nagsimulang umiral ang archive noong 1612 noong panahon ni Pope Paul Ikalima. Ang pinakamatandang mga dokumentong kanyang nakolekta ay mula pa noong ika-8 siglo ayon sa opisyal na pahayag. Malamang na mayroon ding mas lumang mga teksto noong 1612,
iniutos ni Pope Paul IX na ang lahat ng archive ng simbahan ay itago sa isang lugar sa ilalim mismo ng Vatican, at mula noon, opisyal na itong kilala bilang Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Mula noon, hindi na nito binago ang lokasyon nito. Ang mga archive ay mas mukhang isang kuta o isang bunker sa ilalim ng lupa kaysa sa isang aklatan. Iisa lamang ang pasukan, bagamat may mga pagdududa rin tungkol diyan. Ang Vatican Apostolic Archive at ang Vatican Secret Archive ay dalawang seksyon ng mga archive. Ang unang bahagi na bukas sa mga mananaliksik ay naglalaman ng mga dokumento hanggang ika-20 siglo simula sa panahon ni Pope Innocent Ikapito. Ang pangalawang bahagi, ang Secret Archive, ay naglalaman ng mga mas bagong dokumento ngunit hindi bukas sa publiko. Kahit na ang Vatican Secret Archives ay pinaniniwala ang nagtataglay ng maraming sikreto at revelasyon, ito ay napakalaki at hindi organisado, kaya walang nakakaalam ng tunay na laki nito. Ang ilan ay naghuhula na ito ay 24 na milya ang haba, habang ang iba ay nagsasabing ito ay kasing haba ng 52 milya. Mayroon din itong 135 magkakahiwalay na koleksyon o fondi na kinabibilangan ng mga bagay tulad ng mga atas ng Papa, mga talaan ng mga kilalang tao at pamilya, at mga dokumento ng mga pinigilan na grupong relihiyoso at monasteryo. Marami sa mga talaang ito ay hindi pa nasuri o naorganisa. Ang pag-access sa ilang mga dokumento, tulad ng mga tungkol sa Inquisition, isang grupo sa loob ng simbahang Katoliko na lumaban sa relihiyosong hindi pagsang-ayon, ay mahigpit na binabantayan. Para makita ang mga dokumentong ito, kailangan mo ng pahintulot mula sa organisasyong pumalit sa Inkisisyon, ang Sagradong Kongregasyon para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Sa kasaysayan, ang pag-access sa mga archive ng Vatican ay isang pribilehiyong nakalaan lamang para sa Papa. Kahit ang mga matataas na opisyal ng simbahan, tulad ng mga kardinal, ay hindi ipinagkaloob sa karapatang ito. Nagbago ito noong 1881 nang pinayagan ni Papa Leo XIII ang limitadong pag-access sa mga mayamang mapagkukunang ito. Para makapasok, ang mga individual ay kailangang maging kagalang-galang na mga scholar na may tahasang pagsang-ayon mula sa mga banal na autoridad ng Vatican. Isang prosesong maaaring tumagal ng maraming taon. Ang mga archive ay nananatiling hindi maa-access ng mga mamamahayag, amateur na historiador, estudyante at pangkalahatang mahilig. Kahit para sa mga aprobadong mananaliksik, maraming hamon ang kailangang malampasan. Dapat tukuyin ng mga mananaliksik ang mga dokumentong interesado sila sa loob ng malawak na koleksyon na ito. Hindi pinahihintulutan ng random na pag-browse. Maaari silang humiling ng hanggang 3 dokumento na dapat nilang tukuyin mula sa siksik na katalogo na ibinigay ng mga tagapag-alaga ng archive. Habang sinusuri ng mga mananaliksik ang kanilang mga katalogo na makukuha lamang sa anyong manuskrito sa Latin at Italyano, ang mga ito ay pinapanatili sa ilalim ng malapit na pangangasiwa. May mga paghihigpit din sa oras. Kung ang mga mananaliksik ay lumampas sa kanilang inilaang oras, hinihiling sa kanila na umalis sa mga archive, bagaman maaari silang bumalik kinabukasan para sa isa pang pagtatangka. Bukod pa rito, ang mga katalogo ay hindi naglalaman ng lahat ng mga dokumento ng Vatican. Naglilista lamang ang mga ito ng mga dokumento na higit sa 75 taong gulang at inaalis ang maraming dokumento na itinuturing na hindi angkop para sa pampublikong pagtingin, anuman ang kanilang edad. Ipagpalagay na ikaw ay isang mananaliksik na matagumpay na nakakuha ng pag-apruba para sa pagpasok sa mga archive ng Vatican. Sa ganitong kaso, kailangan mong sundin ang mga pamamaraan ng seguridad at pumasok sa lugar. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi mo agad masusuri ang mga dokumento. Kailangan mong maghintay hanggang sa bigyan ka ng pahintulot ng isang opisyal na suriin ang maximum na 3 folder bawat araw. Ang mga folder na ito ay hindi sistematikong nakaayos at kailangan mong sumisid sa isang dagat ng hindi maayos na impormasyon. Para sa maraming mananaliksik, ang paghahanap ng isang mahalagang dokumento ay maaaring tumagal ng maraming taon dahil sa kaguluhang ito. Kahit na may natuklasang isang bagay na mahalaga, hinihiling ng simbahan na ibunyag sa kanila ang lahat ng natuklasan. Pagkatapos ay magpapasya ang simbahan kung magagamit ng mananaliksik ang natuklasang impormasyon, isang kondisyon na may mga implikasyon. Noong 2012 bilang paggunita sa ika-400 anibersaryo nito, pansamantalang pinayagan ng Vatican ang mga mamamahayag
na ma-access ang maliliit na seksyon ng mga archive sa ilalim ng presyon mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao. Noong 2020, sumang-ayon ang Vatican na ilabas ang mga dokumentong may kaugnayan sa pagkakasangkot ni Pope Pius XII sa ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, ang ipinakita sa publiko ay lubhang lumihis mula sa mga naunang nabanggit na inaasahan. Tila ito ay isang maniobra ng relasyon sa publiko kaysa isang tunay na pagsisikap na ipakita ang katotohanan sa kasaysayan. Tila ito ang naging padron. Mahigpit na binabantayan ng Vatican ang mga sikreto nito, walang respeto sa mga pangyayari, sa mga entidad na interesadong matuklasan ang mga ito o sa makasaysayang panahong pinag-uusapan. Kaya ano ang ilan sa mga kilalang dokumento na itinatago ng Vatican Secret Archives? Mga kilalang dokumento sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga kilalang nilalaman ng archive ng Vatican. Ito ay isang imbakan na puno ng mga dokumentong may kahalagahan sa kasaysayan. Naglalaman ito ng maraming liham na ipinadala sa loob ng maraming siglo ng iba't ibang tao sa namumunong papa noong panahong iyon. Kapansin-pansin sa mga dokumentong nakaimbak sa archive ang mga opisyal na utos mula sa mga papa. Ang isang halimbawa ay ang utos na nagtitiwalag sa reformador na Aleman na si Martin Luther. Ang isa pa ay ang utos na Intercetera na inisyu ni Pope Alexander VI noong 1473 na naghati sa kilalang mundo noon sa mga larangan ng impluensya sa pagitan ng Espanya at Portugal, isang uri ng pasimula sa dinamika ng kapangyarihan noong panahon ng Cold War sa pagitan ng USSR at US. Noong 2001, ang matagal nang nawawalang mga archive ng Knights Templar ay natuklasan sa Vatican. Ang dokumento, isang balumbon na halos 60 metro ang haba, ay nagdedetalye sa paglilitis noong 1307 laban sa mga kabalyerong Templar. Ang mga dokumentong ito ay lubos na nagpabago sa makasaysayang salaysay tungkol sa mga Templar at sa pagkapapa noong panahong iyon. Isa pang mahalagang dokumentong natagpuan sa loob ng archive ay ang sulat kamay na talaan ng paglilitis kay Galileo noong 1633 kung saan naharap siya sa mga akusasyon dahil sa paggigiit na ang daigdig ay umiikot sa araw, isang paniniwala na sumasalungat sa nakagawiyang kaalaman noong panahong iyon. Kabilang sa iba pang mga kamanghamanghang piraso ang doktrina ng Immaculate Conception ng Birheng Maria na isinulat noong 1854, isang liham mula kay Michelangelo kay Pope Julius II na humihiling ng kabayaran para sa kanyang trabaho sa Sistine Chapel, at mga sulat mula kina Haring Henry VII, Abraham Lincoln, at Jefferson Davis, na siyang Pangulo ng Confederate States of America mula 1861 hanggang 1865. Nagpapatuloy ang mga chismis tungkol sa pagkakaroon ng mga dokumentong nagdedetalye sa tunay na talaang kanan ni Jesus. Alam na ang mga teksto sa Biblia ay napapailalim sa interpretasyon at adaptasyon, ngunit ayon sa ilang mananaliksik at historiador, may mga talaan tungkol sa tunay na buhay ni Jesus na nakaimbak sa Vatican. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang simbahan tungkol sa mga sinasabing dokumentong ito, marahil dahil ang paglabas ng mga ito ay maaaring makasira sa mga itinatag na paniniwala. Nakakaintriga na tandaan na ang karamihan sa buhay ni Jesus hanggang sa siya ay umabot sa edad na 30 ay nananatiling hindi naitala. May ilang mananaliksik, kabilang ang nobelistang si Dan Brown, na nagsasabing si Jesus ay may asawa at mga anak. Kung mayroon mang ganitong mga dokumento, ang kanilang paghahayag ay maaaring lubos na yumanig sa pundasyon ng simbahan at sa pamamagitan nito sa institusyon ng kapapahan. Kaya, sa kabila ng lahat ng lihim na ito, ang Vatican Secret Archives ay isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon para sa mga nagnanais na matuto ng higit pa tungkol sa simbahang Katoliko at sa mundo. Matatag na naniniwala ang mga nagdududa na ang mga archive ng Vatican ay naglalaman lamang ng mga bagay na opisyal na kinakatawan. Ikinakatuwiran nila na ang terminong secretum, kung saan nagmula ang terminong secret archives sa Latin, ay nangangahulugang pribado. Kaya iginiit nila na ang mga archive ay nag-iimbak lamang ng mga personal na sulat ng mga papa at mga dokumentong may kinalaman sa mga gawain ng simbahan. Kasabay ng hindi paniniwala, noong 2019, opisyal na binago ng Vatican ang pangalan mula sa The Secret Archives of the Vatican patungo sa Vatican Apostolic Archives. Gayunpaman, may isang issue. Sa kabila ng pagbabago ng pangalan,
ang mga nilalaman ng archive ay nananatiling isang misteryo. Ang Vatican Secret Archives, na kilala sa pagbabantay sa ilan sa mga pinakamahalagang at mapanganib na dokumento sa mundo, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa sentro ng mga kamakailang kontrobersya. Noong 2015, inakusahan ng mga mananaliksik ang pagtuklas ng maraming nakatagong dokumento na nagdedetalye sa mga insidente ng sexual na pang-aabuso ng mga paring Katoliko. Ikinatwiran nila na inuuna ng Vatican ang reputasyon nito kaysa sa pagprotekta sa mga biktima. Kalaunan, noong 2018, lumitaw ang mga pahayag na sinira ng Vatican ang mahahalagang file na may kaugnayan sa Holocaust. Bagamat iginiit ng Vatican na tinanggal ang mga ito para sa pangangalaga, marami ang nangangatwiran na ito ay isang pagtatangka upang protektahan ang imahe ng simbahan. Ngunit ang misteryong ito sa paligid ng Vatican Secret Archives ay humahantong sa haka-haka tungkol sa kung ano pa ang maaaring itinago. Sa mga chismis, ang ilan ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng ebidensya na tumutukoy sa buhay na extraterrestrial, kabilang ang mga bungo na sinasabing nagmula sa ibang bansa. Bukod pa rito, kumakalat ang mga teorya na ang Papa at ang mga umano'y extraterrestrial na ito ay nagsasabwatan na nagpaplanong i-microchip ang lahat ng tao. Bagamat kulang sa matibay na ebidensya, ang mga pahayag na ito, patuloy silang nakakaintriga sa marami na naglalarawan sa Vatican bilang tagapangalaga ng mga potensyal na nakakagulat na mga lihim. Sa katunayan, mayroong patuloy na debate sa kasaysayan tungkol sa kung talagang umiral si Jesucristo. Isang kamakailang teorya ang nagmumungkahi na ang Vatican Secret Archives ay maaaring may patunay na hindi umiral si Kristo. Ito ay batay sa umano'y mga liham sa pagitan ni na Emperador Nero at Apostol Pablo na nakaimbak sa kanilang mga archive. Ayon sa kwento, si Nero, na nag-aalala tungkol sa paglaganap ng Kristyanismo, ay nagtanong kay Pablo tungkol sa kanyang pinuno. Sinasabing sinabi ni Pablo na si Kristo ay isang totoong tao na pinatay ng mga Romano. Ngunit ang katotohanan ng mga pahayag na ito ay iniimbestigahan pa rin. Iniisip ng ilang historiador na ang kwento ng pag-iral ni Jesus ay maaaring gawa-gawa lamang upang pakalmahin si Emperador Nero. Kung totoo ito, maaaring nangangahulugan ito na itinatago ng Vatican ang katotohanan tungkol kay Kristo upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Ang tanong tungkol sa pag-iral ni Kristo ay malamang na patuloy na maging paksa ng debate sa loob ng maraming siglo pa. May mga teoryang haka-haka na nagmumungkahi na ang mga archive ay may ebidensya tungkol sa aktwal na pag-iral ng ilang mga mitikal na relikya sa relihiyon tulad ng banal na kopita, ang kaban ng tipan, ang krus ni Kristo, at ang korona ng mga tinik. Ang ilang tagapagtaguyod ng mga teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mga archive na ay maaaring maglaman ng mga mapa o mga tagubilin na humahantong sa mga napakahalagang artifact na pangrelihiyon na ito. Ang iba ay nangangahas pa na nag-iisip na ang mga parehong lihim na bagay na ito ay maaaring nakaimbak sa loob ng mga hangganan ng archive. Naniniwala ang mga teorista ng konspirasyon na ang medieval na lihim na lipunan, ang Illuminati, ay muling lumitaw sa mga makapangyarihang posisyon sa buong mundo, kabilang ang mga kilalang papel sa loob ng Vatican. Sa kabila ng pag-aalinlangan, kung isasaalang-alang ang napakalaking kayamanan ng Vatican na nagkakahalaga ng mahigit 30 bilyon at ang napakahalagang koleksyon nito ng sining at mga makasaysayang artifact. Ang ilan ay nakikitang kapanipaniwala ang impluensya ng Illuminati. Ang paniniwalang ito ay madalas na ginagamit upang ipaliwanag ang mga hindi maipaliwanag na pandaigdigang pangyayari. Noong 1750 at 50, isang nakakaintrigang sinaunang aklat ang natuklasan sa libingan ni Solomon sa Jerusalem ng mga arkeologo. Bagamat ang aklat ay isinulat sa wikang Hebreo o Aramaic, tila ito ay isang kopya ng isang mas lumang bersyon na posibleng mula pa noong 12,000 o mas maaga pa. Gayunpaman, hindi ang petsa ng paglikha nito ang pumukaw ng interes, kundi ang mga nilalaman nito. Sa loob ng aklat ay may mga detalyadong tagubilin para sa paggawa ng mga mistikal na anting-anting, pagtawag sa mga demonyo, at maging ang pagtawag sa diablo mismo. Kapansin-pansin, ang may akda ng aklat ay pinaniniwalaang si Honorius ng Thebes. Bagaman kakaunti ang mga karagdagang detalye tungkol sa kanya. Ang aklat ay pinangalan ng Grand Grimoire, at ayon sa Vatican, ito ay nasa loob ng kanilang mga archive. May isang alamat na nagmumungkahi na ang mga archive ng Vatican ay naglalaman din ng mga talaan ng babaeng papa.
Di umano, sa pagkamatay ni Pope Leo ika-4, isang babae ang napili upang humalili sa kanya. Gayunpaman, kinailangan niyang sumunod sa isang kondisyon. Kinakailangang magbalatkayo siya bilang isang lalaki at gamitin ang pangalang John Anglicus. Namahala siya ng halos 2 taon hanggang sa matuklasan ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan nang siya ay manganak na mabilis na nagtapos sa kanyang paghahari. Ang mga likhang sining na natagpuan sa paligid ng altar ng Katedral ni Apostol Pedro ay naglalarawan ng isang babaeng may suot na korona ng Papa at si Jean Lawrence Bernardini na tinatawag na isang mataas na klerigo na may mukha ng babae sa kanyang dibdib. Ang mga biswal na pahiwatig na ito ay nagdaragdag ng kredibilidad sa alamat na ginagawang isang potensyal na sabwatan. Bukod dito, ang isa sa mga maliliit na kalye sa Vatican ay pinangalanang Via della Papessa na nagbibigay ng karagdagang gasolina para sa mga chismis na ito. Ngayon, ang isa pang kawili-wiling sikreto na maaaring hawak ng Vatican ay umiikot sa propesiya na nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Hindi lamang ito haka-haka. Ito ay isang aktwal na kababalaghan na nagpilit pa sa simbahan na tugunan ito. Gayunpaman, ang katotohanan ng pagbubunyag ng simbahan ay sinusuri pa rin. Ito ay tumutukoy sa kwento ng lihim ng Fatima. Noong 1917, 3 batang Portuges ang nakatanggap ng malas at mahiwagang mga propesya, kasama ang ilang pagpapakita ng Birheng Maria. Isa sa mga ganitong pangitain ang nasaksihan ng napakaraming tao. Sa kabila ng bahagyang paglabas nito noong dekada 2000, nananatili ang mga chismis na ang buong dokumento ang umano'y nagpropesiya ng mga kapahapahamak na pangyayari ay hindi ipinaalam sa publiko dahil sa nakakagulat na nilalaman nito o bilang isang kasangkapan sa manipulasyon. Ayon sa pahayag mula sa Vatican, ang ikatlong paglilitis ay nagdulot ng ganap na pagkawasak ng isang lungsod na may maraming bangkay sa kalye at tinakyat ng Papa ang pinakamataas na burol sa lugar at nanalangin bago pinatay. Ang umano'y pagbubunyag ng sikretong ito noong dekada 2000 ay malinaw na nabigong sugpuin ang mga alalahanin ng mundo dahil patuloy na sinasabi ng lahat na hindi ito ang buong katotohanan at na nakita talaga ng mga bata ang pagdating ng Antikristo. Panghuli, isa sa mga pinakakawili-wiling haka-haka ay ang pagtatago ng mga archive ng isang aparato sa paglalakbay sa oras na kilala bilang chronovisor, na umano'y reverse engineer mula sa isang artifact na naiwan ng isang sinaunang sibilisasyon. Ang palaisipang ito ng mga archive ng Vatican ay nananatiling isang bagay ng patuloy na debate at haka-haka. Si Ernetti, ang sinasabing inventaryo ng chronovisor, ay nagsabing ang aparatong ito ay nagbigay daan sa kanya upang masaksihan ang mga makasaysayang pangyayari, kabilang ang pagpapako sa krus ni Hesukristo. Si Ernetti mismo ang nagsabi na ipinagbawal ni Pope Pius ika-12 ang pagbabahagi ng mga detalye ng aparatong ito dahil ito ay masyadong mapanganib. Totoo man ito o hindi, hindi natin malalaman, ngunit tiyak na nagiging mas kawili-wili ang mga bagay-bagay. Walang ebidensya ng ganitong aparato ang lumitaw. At si Ernetti ay namatay noong 1994, dala ang anumang mga lihim tungkol dito. Sa kabila nito, may mga haka-haka na ang chronovisor ay nananatiling nakatago sa mga archive ng Vatican, naghihintay na mahukay. Kaya, ito ang ilan sa mga pinakanapapabalitang lihim na hawak ng Secret Archive ng Vatican. Ang nananatiling nakatago sa loob ng mga archive ay isang misteryo pa rin, ngunit malamang na naglalaman ang mga ito ng mga misteryong hindi pa nabubunyag. Dahil sa mahabang kasaysayan ng simbahang Katoliko, posible na ang ilan sa mga lihim na ito ay maaaring maging lubhang kamangha-mangha. At kung ang mga lihim na ito ay mabubunyag kalaunan, maaari nitong baguhin ang ating pag-unawa sa simbahan. Ang Vatican Secret Archives, kasama ang malawak at iba't ibang koleksyon ng mga dokumento, ay matagal nang pinagmumulan ng pagkahumaling ng mga eskolar, historiador, at mananampalataya. Ang napakaraming papel nito ay sumasaklaw hindi lamang sa ebolusyon ng simbahang Katoliko, kundi pati na rin sa pagbabago ng lipunan at sa ating pag-unawa sa sansinukob. Ang maingat na binabantayang lihim at limitadong pag-access ng mga archive ay nagpasiklab ng hindi mabilang na mga teorya at haka-haka. Bilang mga mananampalataya, hindi natin maiwasang magtaka. Maaari ba itong maglaman ng ebidensya ng buhay sa labas ng lupa o marahil mga propesiya ng mga huling araw?
Maaari bang may mga hindi isiniwalat na salaysay ng mga pakikipag-ugnayan ng simbahan sa mga napakahalagang makasaysayang figura o maging sa mga pamahalaan? Kung hindi, isang bagay ang sigurado. Marami sa mga lihim na ito ay mabubunyag sa hinaharap.